Matapos na ipinakita na posibleng lulubog ang Black Whale at ang simula ng pagkilos ni Illumi at Kaloto, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 381 o ang episode 42 ng ating Dark Continent series. Ay sa wakas, malalaman na natin sa kung bakit napunta sa tier 3 ang 11th Prince Fugitsu, ang pagkilos ng sundalo ni Benjamin na magpapamalas sa kanyang napakalakas na ability, at ang marami pang thrilling na eksena mga kaibigan ang ating masasaksiyan sa episode na to. Kaya may this is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Predation. At sa pagpapatuloy sa nakaraang chapter ay may kita rito sa Tier 3 Central Police Station itong si Mizai's Tom na kasalukuyang ine-interrogate ang Prinsipe Fugitsu. Maya-maya pa'y dumating naman itong isang lalaki at kinausap si Mizai's Tom na sabing kumpirmado na raw na ang 11th Prince Fugitsu ay wala raw sa room nito, sa room 1011. Chinek din daw nila ang surveillance footage sa mga passageways o daanan, pero mahirap daw kasing isipin mga kaibigan na nagsisinungaling lang ang Royal Army na wala talaga silang nakita na prinsipe na dumaan sa passageway at wala rin sila nakita mga kaibigan sa mga footage. At sa tingin din niya na hindi rin dumaan ang prinsipe sa mga corridors. Matapos masabihan ng lalaki ay tinanong naman ulit ni Mizai's Tom ang prinsipe na sabing, pwede mo po ba kaming sabihan sa kung bakit at paano po kayo nakarating dito sa tier 3? Nasagot naman ng Prinsipe Fugitsu na sa 10th Prince Kacho lang daw siya nakikipag-usap. Kung kaya't sa isipan naman ngayon ni Mizai's Tom ay sabi niya na the fact na ang mga salitang niya ni Fugitsu ay pwede rong mag-lead sa Prinsipe Kacho na maging suspect sa posibleng unusual nila na plano, ay nagpapatunay lang daw mga kaibigan na bata pa raw talaga itong Prinsipe Fugitsu, kasi minention niya dito si Prinsipe Kacho considering the fact na nasa tier 3 siya at medyo suspicious ang kanyang ginagawa ngayon. Kaya sabi naman ni Mizai's Tom sa Prinsipe na kasalukuyan daw sila kasing nakipag-negotiate ngayon sa tier 1. Pero ang pagkipag-contact raw kasi sa kapwa Prinsipe sa labas ng banquet ay hindi raw talaga pinahihintulutan. Dagdag pa ni Mizai's Tom na ang lahat daw na sasabihin ngayon ni Fugitsu rito ay pananatiliin naman daw nilang confidential, na wala raw sila sa posisyon na suportahan ang labanan sa succession contest, na gusto lang daw nila talagang tulungan itong si Prinsipe Fugitsu at ang kapatid nito na si Kacho. Subalit despite sa assurance na yan na sinabi nitong si Mizai's Tom ay di naman sumagot dyan ang prinsipe. Kung kaya't sa isipan naman ngayon ni Mizai's Tom ay sabi niya na wala raw talagang silbi ang kanyang assurance na yan. Kaya dito na sinenyasan ni Mizai's Tom ang lalaki. Kaya na may matapos ang eksenang yan ay sa sumunod naman na panel dito sa room 1010, may kita na may sinagot sa telepono itong isang guard. Nang maya-maya pa ipinaalam naman niya kay Melody na ang tawag ay para raw dito sa kanya. Kaya agaran namang lumapit si Melody at kinausap ang nasa telepono. Nalaking gulat nito nang dito'y ipinaalam ng katawag niya ang tungkol sa nangyari sa Prinsipe Fugitsu. Na sa isipan naman ngayon ni Melody ay sabi niya na ang nenbis ng Prinsipe Fugitsu ay translocation daw talaga ang ability. Na gusto raw sana niya na walang makakaalam sa ability nito hanggat sa hindi pa raw nila isinasagawa ang kanilang plano. Kaya na may tinanong naman ni Melody ang nasa telepono sa kung ano raw ang kanyang dapat na gagawin dito. In which ay sagot naman nitong sundalo na wikang 11:55 ang kasalukuyang oras. Ito ang instructions ni Mizai's Tom. Nakikinig naman ngayon ng mabuti si Melody mga kaibigan, sapagkat ang instructions na yan ay may hidden message na ipapaliwanag natin maya-maya. So balik dito sa instructions na ibinigay nitong si Mizai's Tom mga kaibigan na inirelay dito sa soldier. Na ang instructions ay ang sumusunod. I-assist si Kenny, siya ang in charge. Sina Prinsipe Kacho at Fugitsu ay nagpapakita na kakaibang behavior na posibleng nagbabalak sila na tumakas. Gawin mo ang iyong makakaya na pigilan ito. Nasagot naman ni Melody na masusunod. So medyo kakaiba mga kaibigan ang form of sentences na yan. Kaya tanong naman ng sundalo na gusto mo bang ulitin ko pa ang instructions? Nasagot naman ni Melody na hindi na po. Ayos na po. At bago tayo mag-proceed, ang ginamit nila na hidden message ay ang tinatawag na Hunter Code. Na kung ang first sentence sa conversation mga kaibigan ay nagsisimula sa numbers, dapat na ang words sa susunod na sentence na sasabihin ng messenger ay i-decipher ng nakikinig according sa number na ibinigay nito sa unang sentence. Halimbawa dito sa conversation nila ng sundalo mga kaibigan, ang unang sentence dito ay ang salitang 11:55 is the current time, which is in English translation yan mga kaibigan. So sa second sentence, dapat na ang kukunin ni Melody ay ang first word of the sentence, which is ang assist. Sa third sentence naman, ang dapat na kukunin din ni Melody ay ang first word ulit, which is ang princess. Since na ang unang
number mga kaibigan na sinabi nitong soldier ay ang number 11 o 11. So nag-i-indicate ito mga kaibigan na ang kukunin ni Melody na words sa susunod na magkaibang sentence ay ang first word mga kaibigan. Kung kaya't para naman dito sa 55 ay dapat na after sa assist at princess na words, ang kukunin naman ni Melody sa susunod na mga sentence ay ang ikapanlimang word mga kaibigan. Gaya na lang dito sa escape at sa fully. So overall, kung i-decipher ang 1155, makukuha natin dito ang hidden message na assist princess, escape fully. Which means, sinusuportahan ni Mizystom ang balak ng mga prinsipe na tumakas sa ship. So yan ang hunter code mga kaibigan. So matapos niyan ay dito na kinausap ni Melody si Kenny at nagkaroon sila dito ng conversation pero hindi i-disclose mga kaibigan kung ano ang kanilang conversation dito. Kasi may kita na umiling-iling dito si Kenny at nagulat si Melody, sabay umalis na si Kenny na may malungkot na mukha. May kita naman dito si Melody na nag-iisip na ayon sa kanyang isipan na kailangan pa rin daw nilang ituloy ang kanilang plano. Matapos niyan ay balik kina Fugitsu na kasama si Mizystom na sa isipan ni Fugitsu mga kaibigan ay sabi niya rito na silang dalawa ni Kacho ay ang kalahating parte daw ng isa. Na siya, which is itong si Fugitsu raw, ang nakaka-create ng tinatawag na outgoing door, which is itong pinto na daanan papapunta sa gusto nitong destinasyon. Pero once na nakarating na raw siya sa destinasyon, ang tinatawag daw na return door ay mag-a-appear daw. Subalit si Kacho lang daw ang may kakayahang magbukas nito o ang nakakabukas sa return door na yan. And as long as nasa destinasyon na sila at nakasarado na raw ang outgoing door, ang return door na yan mga kaibigan ay pwede daw gamitin nila para makapunta sa ibang lugar. O specifically pwedeng gamitin ni Kacho. Yun daw ang kanilang trip around the world na laro noon. Na napakabait nga raw ni Kacho noon na ang lahat ng kanyang gusto ay binibigay daw nito. So ito pala ang rason sa kung bakit hindi nakabalik si Fugitsu sa kanyang room, kasi maaaring pumunta siya sa tier 3 para subukan nga ang kanyang ability, which is ang ability nitong Nenbis. Pero ang return door mga kaibigan ay di nag-appear kasi sa time na pumunta siya dito sa tier 3 ay wala si Kacho. Matapos din ay may kita naman na nag-reunite na si Fugitsu sa kanyang ina na si Queen Seiko. Na ayon pa nitong investigator na supervisor sa jurisdiction na ipinadala ni Cleopatra noon na may i-assign daw na tao na mag-e-escort kay Fugitsu sa loob ng 72 hours at hindi naman daw nila aarestuhin itong si Fugitsu kasi magiging malaya na raw ito sa araw ng banquet, which is sa darating na linggo na. Humingi naman ng paumanhin ng Prinsipe Fugitsu na di na raw niya uulitin pa ang nangyari, kaya sabi nitong supervisor na ang pag-organize din daw ng meeting kay Prinsipe Kacho ay mahirap daw talaga. Sagot naman ni Fugitsu na naiintindihan daw niya, kaya gagamitin na lang daw niya ang natitirang time sa pag-practice na lang para sa kanilang performance na gagawin sa banquet. Matapos niya na sumunod naman na eksena, dito naman sa room ni Kacho ay bumalik na sina Queen Seiko at ang supervisor mga kaibigan sa room na yan. At ngayon ay nakikinig sila sa flute performance of practice nitong si Melody. Na matapos ang kanyang performance ay lubos naman ang pagkamangha ng Reyna. Na dito naman sa supervisor ay napasabi siya na napaka-unexpected daw, isang napaka-hopeful daw na presentasyon ng Hell's Requiem na music. Kaya sabi naman dito ng Reyna na pwede ba raw nilang marinig ulit ang performance na to sa darating na linggo. Nasagot naman ni Melody na may mas appropriate para siyang musika na gagamitin para sa performance sa banquet. Nasabi naman ng Reyna na sisiguraduhin daw niya na presente siya sa performance at i-arrange nga raw niya ang pag-broadcast sa performance ni Melody dito sa buong tier 1. Matapos sasabihan ng Reyna ay nagtinginan naman ngayon sina Melody at Kacho. Na dito naman sa supervisor ay sabi niya na kung di lang daw sa trabaho niya ay pupunta rin daw talaga sana siya sa performance ni Melody. Nasagot naman ni Melody na masarap daw sa pakiramdam na tila ba'y nagustuhan daw ng supervisor ang kanyang performance. Kaya pahinang sabi naman itong supervisor kay Melody ni wikang, gusto mo bang magbigay pa ako ng dagdag pang rason para magpatuloy pa raw ang kanilang pagbabantay sa prinsipe? Kasi independent judicial branch daw sila at mapoprotektahan daw nila ang prinsipe hanggang sa kanilang pagland sa new continent. Nasagot naman ni Melody na salamat po, pero baka ay magbibigay daw tuloy ito ng dagdag pang atensyon mga kaibigan sa kanila. Nasagot naman ng supervisor na totoo yan. Kaya tawagan na lang daw siya ni Melody kung sakaling may mangyari. In which ay sagot naman ni Melody na hindi raw pwede kasi malalaman daw ng mga Royal Army ang kanilang call logs kung gagamit sila ng telepono. Kasi kung ang mga higher ups ay magre-request daw na ipa-disclose dapat ang call logs, then hindi na raw magiging confidential pa ang kanilang maaaring conversation. Kaya sinuggest naman ng supervisor na pwede lang din naman nasabihan daw nila ang mga sundalo na may kakaiba raw nangyayari dito sa prinsipe para makabalik daw sila rito at bantayan ang prinsipe. Mga salitang di naman nagpasagot kay Melody, kaya paliwanag pa ng supervisor na gusto raw kasi niyang may pakinabang talaga siya dito kina Prinsipe Kacho o Fugitsu pati dito kay Melody, kasi natutunan daw niya ngayon na ang musika ay may makapangyarihang epekto daw sa tao, na kung mababago mo ang isang tao ay mababago mo rin daw talaga ang mundo. Kasi gusto raw niyang at least mag-effort lang daw siya, kasi who knows baka magbago pa raw ang isipan ng hari patungkol sa succession contest na ito. Kasi nararamdaman daw niya ngayon na
dapat may gawin talaga siya. Habang nagsasalita dyan ng supervisor ay pinapakinggan naman ni Melody ang tibok ng puso nito. Nasabi naman sa isipan ni Melody na may unusual heartbeat daw ang lalaking to. Isang gentle at mahinang tune. At hindi raw ito nababagabag. Kabaliktaran daw sa mga sinasabi nito. At ang mga taong nagsosuppress daw sa kanilang mga emosyon dahil sa trabaho nila ay ibang-iba rin daw talaga sa lalaking to na masasabi niyang hindi raw talaga naaapektuhan ang emosyon nito base sa heartbeat nito. Kaya di raw talaga nawawala sa kanyang isipan na baka ay posibleng minamanipula itong lalaki ngayon. Sabay makikita na papaalis na itong supervisor mga kaibigan na sabing tawagan mo lang ako. So tapos na pala ang duty nito dito sa Queen Seiko mga kaibigan. Kaya na may isipan ngayon ni Melody ay sabi pa niya na pero iba raw kasi ang lalaki kung makapagsalita sa kanya na parang inassume na raw ng lalaking to na may pinaplano talaga sila. Kaya napasabi siya ngayon na posibleng nagsasagawa na raw ng defensive strategies ang kalaban. Kaya dapat ay hindi na raw siya maging careless dito. Kaya sabi rito ni Melody sa kanyang sarili ay pakiusap 72 hours na lang daw bago ang banquet na sana ay wala raw unexpected na mangyayari sa darating pa na mga araw. Matapos na eksenang yan ay dito naman sa room 1008 may kita ang pag-appear ng clone ng Nenbis na sali-sali mga kaibigan dito sa ibabaw ng ulo ng guard noon na si Kuruabde, which is ang guard mula sa third queen na si Tang Zhou-Li. At ang guard na to ay may zero loyalty talaga dito sa Prinsipe Sali-Sali. Pero nang nag-appear ang clone dito sa ibabaw ng kanyang ulo, ay nagsalita naman itong si Kuruabde kay Rihan na wikang iniisip daw niya ngayon ang kasabihan na sabing ang mga magigiting daw na lalaki ay ibang-iba rin daw kung magmahal. So, ang kagaya rin daw ni Prinsipe Sali-Sali na iba rin daw kung magmahal, masasabi niyang maganda rin daw yan, di ba? Dahil pa ni Kuruabde na ang first Prince Benjamin daw ang pinakamalapit daw talaga sa pagiging susunod na magiging hari ng Kakin. Pero sa tingin daw niya ngayon na ang ugali raw nitong si Prinsipe Sali-Sali ay mas fit daw talaga sa pagiging hari. Nasa isipan naman nga ni Rihan ay wika pa niya na as expected ay nag-iba na raw ang perspective nitong si Kuruabde o pananaw niya towards sa Prinsipe Sali-Sali. Nadagdag pa niya na nasa 70 hours na raw ang lumipas simula nung patuloy nitong ini-inhale ang usok na nilalabas ng Nenbis ng Prinsipe Sali-Sali. So mas gumugugol daw pala ng oras ang pagmamanipulit ng emosyon nitong Nenbis sa mga taong kagaya ni Kuruabde na may zero loyalty daw talaga kay Sali-Sali. Kung kaya't ayon dito kay Rihan na handa na raw siya ngayong i-activate ang Predator kasi nalaman na niya ang bagay na yan. In which ay ito na nga mga kaibigan, sinimula na ni Rihan ang kanyang complete analyzation at observation patungkol sa Nenbis ni Sali-Sali habang ina-activate ngayon itong kanyang Nen. Na ayon pa sa kanya na ang target ay ang Nenbis ng Prinsipe Sali-Sali, isang diffusive induction type of manipulator na Nenbis na kung patuloy mo rang i-inhale ang binubugang usok ng Nenbis na ito ay eventually mag-a-appear daw ang clone nito sa ibabaw ng iyong ulo. Ang naaabot din daw ng usok nitong Nenbis ay umaabot daw ng up to 7-meter radius. Na for example, na kung ang isang tao ay sa simula pa raw ay ina-admire na raw talaga itong Prinsipe Sali-Sali o may goodwill na itong nararamdaman sa Prinsipe, ay the more din daw mga kaibigan na mas napapabilis daw ang pag-appear ng clone ng Nenbis sa ibabaw ng ulo nito. Na para sa mga malapit na sa Prinsipe na may maximum loyalty na talaga sa Prinsipe Sali-Sali ay ang ability ng Nenbis ay nagfu-fully effect daw after 8 hours. Pero para naman sa mga neutral parties na kagaya ni Kuruabde na walang kahit na namang loyalty kay Prinsipe Sali-Sali ay ang ability ng Nenbis ay nagfu-fully take effect naman after 70 hours. At ang clones o duplicate naman ay naglalabas din daw yan ng usok na may effective radius ng up to 2-meter radius. Kasi yan daw ang limit na distance ng pagkakaroon ng face-to-face conversation sa isang tao. So in short mga kaibigan, ang Nenbis doon ni Sali-Sali ay nagmamanipulate ng goodwill o kagandahang loob na mafe-feel ng isang tao dito sa Prinsipe Sali-Sali gamit ang malausok nitong aura at may kakayahan din nitong mag-command sa puso ng buong bansa. Kasi kahit nagtitake time daw ang ability nito para mag-take effect sa isang tao, once naman daw na nagtagumpay ang ability nito na mag-take effect ay ang approval rate daw ay 100% daw talaga. Na ang ability na ito ay may kakayahan daw talaga magbuo ng isang kauna-unahang dictatorship na masasabing napaka-secured na dictatorship mga kaibigan na ang lahat ay susunod daw talaga dito kay Prinsipe Sali-Sali dahil sa kakayahan ng ability ng Nenbis na yan. Pero magiging epektibo lang daw ito kung ang mga political daw na kalaban ni Prinsipe Sali-Sali ay mga bobo raw na walang strategy. Matapos ang lahat ng observation na yan mga kaibigan na kanya nang ibinahagi sa kanyang sarili ay finally pinalabas na nga niya ang kanyang Predator na habang pinupuri pa nga ni Kuruabde ang Prinsipe Sali-Sali ay may kita naman itong usok na nagbumula sa kamay ni Rihan at unti-unti itong nasishape mga kaibigan. Kasabay niyan ay may kita naman itong Nenbis na nasa ibabaw na Sali-Sali nang maya-maya pa'y habang walang kamalay-malay ang Prinsipe ay nabuo na completely mga kaibigan ang Predator ni Rihan. At ang unang ginawa ng nilalang na ito ay tinuon nito ang kanyang pansin dito sa clone ng
Nen Beast ni Sali-Sali na nasa ibabaw ng ulo ni Kuroabde. Sabay ginamit ito ang kanyang dila para makuha at makain ng clone. At nagtagumpay naman itong makuha at makain itong clone, mga kaibigan, na matapos ang ginawang yan ng Predator ay nag-snap back to reality itong si Kuroabde, na nagtataka siya sa kung bakit panay-puri raw siya kay Prinsipe Sali-Sali kanina. Matapos niyan ay dito naman naghanda ang Predator at tinignan na ang Nen Beast ni Sali-Sali. May kita naman na tila ba'y hindi pa rin naaalarma ang Nen Beast na to. Habang sa isipan naman ngayon ni Rihan na iwika pa niya na ang Prinsipe Sali-Sali ay nagre-rely daw sa ina nito simula pa nung una, na ang Nen Beast daw nito ay nabuot sa nature mismo nitong si Prinsipe Sali-Sali na may pag-uugali na puro lang daw pagnanasa at kalibugan. Sabay sabi pa rito ni Rihan na wala rong kapangyarihan ang Nen Beast nito against sa natural enemy nito, which is itong nilalang na Predator, mga kaibigan, na ngayon binuksan na ng nilalang na ito ang bibig nito at diretsahang kinain ang Nen Beast ni Sali-Sali, na just like that ay nawala ang Nen Beast at nilok nito, mga kaibigan. May kita naman na walang kamalay-malay itong prinsipe sa mga nangyari, na matapos niyan, mga kaibigan, ay sabi naman ni Rihan na mission complete na daw. Habang ayon naman dito kay Kuroabde na bakit napaka pro Sali-Sali raw siya kanina, na napaka weird naman daw nun. Kasabay niyan ay sa isipan naman nga ni Rihan na after daw matapos ng Predator ang trabaho nito ay pansamantala raw pala siyang mawawalan, mga kaibigan, ng kakayahan na magamit ang Nen sa loob ng 48 hours. Sabay dito na niya kinontak ang kanyang kasamahan na sabing na-dispose na raw niya ang Nen Beast ng Prinsipe Sali-Sali, kaya ay nagre-request siya ngayon, mga kaibigan, na dapat ay palitan na siya ng sundalong nagngangalang Yoshohi. Nasagot naman ng nasa transmission device na masusunod, ipapadala daw nila si Yoshohi dyan, at kung makarating na raw si Yoshohi ay maaari na raw lumipat itong si Rihan dito sa 1011 na room, which is ang room ni Prinsipe Fujitsu. Nasagot naman ni Rihan na masusunod po. Nasa isipan naman ngayon ni Rihan ay wika niya na sa 14 daw na personal bodyguards ng Prinsipe Benjamin, ang ability daw ni Yoshohi ay ang pinakasuited daw sa pang-assassinate. At dito sa loob ng ship, mga kaibigan, na wala ng guardian spirit beast pa itong si Prinsipe Sali-Sali, ay malaki raw ang chance na napakasimple lang kay Yoshohi ang pag-assassinate sa Prinsipe Sali-Sali. Maya-maya pa ay tumawag na si Yoshohi, mga kaibigan, dito kay Rihan na sabing may report daw siya patungkol sa Prinsipe Fujitsu, na usap-usapan daw na ang Nen Beast nito ay may ability na translocation at kinumpirma raw ito ng Royal Army. Pero posible daw na gamit ang ability na ito ay nagiging invisible o undetectable daw ang Prinsipe Fujitsu, na bagamat isang bata pa lang daw ito, pero dapat ay mag-ingat pa rin daw itong si Rihan. Mga salitang nagpasabi naman ngayon sa isipan ni Rihan na kung basta-basta na lang daw na ibubunyag nitong si Yoshohi o ibibigay sa kanya ang tungkol sa ability na Nen Beast ni Fujitsu, ay posibleng man-neutralize tuloy ang kanyang ability na Predator. Since alam naman natin, mga kaibigan, na mas nagiging epektibo ang Predator kung i-determine ni Rihan ang ability ng isang Nen Beast in a state of complete ignorance, na wala talaga siyang kaalam-alam sa ability nito. At ngayon ay dahil sinabihan na siya ni Yoshohi patungkol sa ability ng Nen Beast ni Fujitsu, then posible talaga na hindi na magiging epektibo, mga kaibigan, ang Predator na yan sa Nen Beast ni Fujitsu, kasi nalaman na ni Rihan beforehand ang tungkol sa ability nito. Matapos niyan ay dito naman sa room 1011 may kita naman ang parang kakaibang bubuyog o bee, habang may kita rin dito si Yoshohi kasama ang isa pang guard. Sa isipan naman ngayon ni Yoshohi ay wika pa niya na sa ngayon ay nakatakas raw sa kamatayan si Prinsipe Fujitsu, pero ngayong alam na raw nila na ang Nen Beast nito ay may harmless lamang na ability, ay dadami na raw ang assassins dito sa Prinsipe Fujitsu. May kita naman ngayon itong bee na papalapit sa isang guard at hindi nito namamalayan ng bee, mga kaibigan. Napaliwanag naman ni Yoshohi na ang ability rin niyang how to get away with murder ay na-determinate daw, mga kaibigan, o nawawala once na ang target nito ay lalayo sa kanya ng more than 20 meters. Na noon ay pinigilan niya ang paggamit ng kanyang ability o Nen kasi concerned daw siya na bakay magkakaroon tuloy siya ng conflict sa ibang guards na marunong gumamit ng Nen, na dahil sa kanyang ginawang yon ay nag-backfire daw tuloy sa kanya ang scenario na di niya namalayan ang pagkawala ng Prinsipe Fujitsu. Pero at the same time ay masasabi rin niya na maswerte rin daw siya kasi hindi namalayan noon ng mga guards na ang kanyang stinger ball ay naka-attach na pala sa Prinsipe Fujitsu noon. So ang B na ito, mga kaibigan, ay ang ability mismo ni Yoshohi na pwede niyang lagyan ng tinatawag niyang stinger ball ang target ito, at sa case dito, mga kaibigan, ay nalagyan niya pala ang Prinsipe Fujitsu ng stinger ball. Nabuti na lang ay nakalayo noon si Prinsipe Fujitsu sa kanya. Ayon pa rito kay Yoshohi na ang existence daw ng Nen ay nasa publiko na raw dito sa tier 1, kaya ang ability niya ay di na raw gaano ka-versatile, at dadapan niya na ang testimony raw sa ibang mga guards na hindi niya nahawakan ng Prinsipe Fujitsu ay posible raw tuloy na magpapa-speculate sa iba patungkol sa tunay na nature ng kanyang ability, na bakay ang isa sa mga kondisyon ay ang hindi niya paghawak o pagkaroon ng physical contact sa Prinsipe. Kaya wika pa niya na nakakainis daw, kagagawan daw talaga ang lahat ng to nitong guard na si Kurapika kasi sinapubliko nito ang tungkol sa Nen at sa Nen Beast. Paliwanag pa niya na
na ang mga tao ay magre-react daw talaga kung makakarinig sila ng buzz o ingay mula sa bubuyog. Pero dahil sa itong kanyang bubuyog mga kaibigan ay parang gawa sa Nen, ay hindi raw ito naririnig ng mga normal na tao. Kaya itong bubuyog ay magsisilbing paraan para ma-detect niya kung sino ang Nen user, kasi ang mga Nen user ay magre-react talaga sa tunog nitong bubuyog. Pero para sa mga normal na tao, kagaya ng guard na ito, ay hindi talaga niya namalayan mga kaibigan na nasa kanyang tabi na pala ang bubuyog. Pero sabi naman dito ni Yoshohi na posible din daw na maaaring may iba pang guards dito na nagbabalak na patayin ang prinsipe, gaya sa ginawa ng guard noon na si Tough D sa Prinsipe Momose. Doon pang paliwanag nito nitong si Yoshohi na kung ang Stinger Ball daw ay madidiskubre at i-remove mula sa target, ang Stinger Ball ay hindi na raw gagana pa sa same target sa susunod. Pero madali naman daw na i-attach ang Stinger Ball sa isang non-Nen user. Kaso nga lang ay mas nag-take time raw ang pag-take effect ng ability nito sa isang non-Nen user. Naayon sa kanya na dapat ay hindi raw madiskubre ang kanyang Stinger Ball sa kung saan ito naka-attach, na dapat ay papanatiliin din daw niya ang kanyang distansya na malapit lang sa kanyang target hanggang sa magte-take effect na raw ang incubation period ng kanyang Stinger Ball na tuluyan ng papatay sa target. Pero despite daw sa mga kondisyon na yan, gustong gusto din naman daw niya na maghintay o mag-take time sa kanyang mission. Pero ibang-iba rin daw talaga ang pakiramdam kung mamamatay na ang kanyang target. So matapos din ay tinawagan na si Yoshohi na sabing magpapalit na raw sila ng rooms na babantayan nitong si Rihan, kasi na-eliminate na raw ni Rihan ang Nenbis ng Prinsipe Sale-Sale. Nasagot naman ni Yoshohi na masusunod po. Kasunod yan ay dito na inanunsyo mga kaibigan na ang alarm sa tier 3 ay kinansila na kasi nahuli na raw ang nagtatago sa ship. Inanunsyo na rin dito na ang lockdown order ay winala na rin at malaya na raw ang lahat na magpunta sa ibang areas ng ship. At ayon pa rito na ito na raw ang ikalimang araw ng paglalayag, Thursday 8 PM, na 104 hours na raw ang lumipas since the departure at may 72 hours left na lang daw natitira para sa susunod na banquet. So antindi mga kaibigan ang ability ni Rihan na winanshot niya lang talaga o kinain diretso ng Predator ang Nenbis ng Prinsipe Sale-Sale, at ngayon ay nagpalit na sila nitong si Yoshohi ng rooms na babantayan. At itong si Yoshohi mga kaibigan ay isang napaka-psycho din pala na guard. Kaya na may sa susunod ay mas titindi pa ang ating masasaksihan dahil may kita na natin ang isang awakening ng prinsipe na kung saan ay papamalas nito ang isa sa pinakamalakas talaga na atake sa buong serye. Isang napaka-OPing ability. At di lang yan, marami pang intense scene ang ating matutunghayan sa susunod. Kaya na may, kung nagustuhan nyo yung video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. At kung gusto nyo rin akong suportahan sa labas ng YT channel, ay you can follow mga kaibigan sa bagong FB page natin ng Mr. Anime Ken Official. Maraming salamat, pero bago mo natin tatapusin yung video, shoutout sessions muna tayo. Ayan, maraming salamat. See you guys again on my next video.